and Advocacy Officer ng Institute for Climate and Sustainable Cities. Magandang umaga po, Sir Mel. Welcome po sa programa. Ayun, magandang umaga rin po, Miss Angel, at sa mga tagapakinig ng DZXL News ngayong umaga. Opo, Sir, meron po kayong isinusulong na kampanyang Sayang ang Araw. At meron din po kayong online petition. Pwede niyo po bang kung ano po itong petition na ito at yung inyo pong advokasya? Sige po. Nitong mga nakaraang buwan po kasi, naranasan po natin ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng kuryente dahil po dun sa geopolitics na nangyayari po sa Iran. Pati rin po yung mga nakaraan pa pong mga ganoong scenarios, no? Ilang beses na rin po nating naranasan yung yellow and red alerts, particular po sa Luzon at Visayas, no? Yung sa Visayas grid nga po ay patuloy pa rin po yung pagnipis ng supply ng kuryente. Dahil po doon, isa sa mga pangunahing dahilan ng issue na ito ay yung heavy reliance po natin sa coal-fired power plants. Ganun din po sa iba't iba pong mga imported fossil fuels katulad po ng liquefied natural gas at diesel. Nakita po namin yung mga ganitong scenarios, kaya nakita po namin yung renewable energy gaya ng solar ay natural sa Pilipinas at hindi nangangailangan ng mamahaling imported fuels para po makalikha ng kuryente. Malaki ang potential po ng Pilipinas sa solar energy particularly. Ayon sa isang plataforma po na dinevelop po ng Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC, tinatawag po namin itong Solar Power Estimation of Capacities and Tracking using Machine Learning o Spectrum. Meron po tayong 106 gigawatts of rooftop solar potential sa mga major urban areas at yung mga PEZA zones po natin or economic zone. So ay higit po dun sa installed capacity sa buong bansa na 30.5 gigawatts. So ngunit kahit ganito kalaki po yung potential natin ngayon in terms dun sa rooftop solar na 106 gigawatts, 0.5% pa lang po ang nagagamit po natin. So ang paggamit ng solar po ay nagbibigay po sa atin ng kakayahan sa lalong-lalo na po sa mga maliliit na consumer, kasama na po dito yung mga small businesses para magkaroon ng kanilang sariling kuryente. Ito ay yung protection po nila at protection po natin doon sa tinatawag na global price shock na nararanasan po natin. At mahalaga po ito doon sa pagiging affordable and reliable ng kuryente po natin sa ating sistema. Gaano bang matitipid natin, Sir Mel, sa ating mga tagapakinig kapag meron kang solar panel sa iyong tahanan? Yung iba kasi parang makikita natin, wala silang binabayaran halos sa kuryente. Yes po, ma'am. Depende po ito sa monthly consumption po ng isang consumer. Pero yung nakita po namin halimbawa ay sa isang buwan ay mayroong 700 kilowatt hour na consumption. Ang usually bill po nito ay nasa 9,000 pesos. Kapag nagpakabit po ng solar, rooftop solar, yung babayaran niya na lang po per month after ng installation ay nasa 500 to 1,200. Wow. So yung monthly savings niya po ay nagre-range siya 7,800 to 8,500. Yung specifications po nito nung ganitong sistema na kung halimbawa po ay may 700 kilowatt per hour, ang tingin ko po dito, ito po yung mga pwede pong pumasok dito yung mga consumers na may mga air conditions. Ganun din po yung mga merong mga iba't ibang appliances. Pwede rin po dito yung mga maliliit na negosyo, no? Halimbawa po yung sa ganitong sistema ay pwede po magkabit ng 8.7 kilowatt hour peak. Tapos meron din po itong inverter and battery storage. Pero po kaya po sinusulong itong Sayang Araw campaign dahil po nakikita po namin hanggang sa ngayon ay yung tinatawag na upfront cost ng pagpapakabit po ng rooftop solar. Yun nga. Sa ganito pong sistema na yung binabanggit ko po ngayon na 8.7 kilowatt hour peak na may kasamang battery and inverters, costing po nito ay nasa 385 pesos. Kung dadagdagan pa po ito ng tinatawag na value added tax, ay aabot po ito nasa 431,200 pesos. Yung So, solar pa lang yon, wala pa doon yung battery. kasama na po doon Kasama yung na. battery and mga inverters po.
Oo, may Ah, kamahalan talaga, Sir Mel, ano? Kasi kung ordinaryong ano ka, ikaw ay pamilya, 'di ba? Halimbawa, 5 kayo sa bahay. Kung ganyang kamahal din pala ang pag-iinvest sa solar panel, 'di ba, na may battery na kumpleto na, medyo malaki talaga ang gagugugulin ng isang pamilya. yes po. Pero po yung sa savings naman po in the long run, mararamdaman naman po natin kasi po yung mga ganito po ay pwede pong magkaroon ng return of investments ng 4 years, 4 to 5 years. Yun nga lang po, kaya nga po yung mensahe po namin sa aming kampanya, dahil sa hinaharap po nating krisis, ang pangunahing hamon talaga po ay yung pinatawag na value added tax. Kasi po yung difference po, yung 385,000 sa 431,200, base po sa aming computation, nasa 46.2 thousand kagad yung mababawas sa upfront cost. So, ang isa sa mga panawagan po namin ay tanggalin yung value added tax at ibang mga tariffs. Ganon din po yung pagpapalakas doon sa tinatawag na net metering program ng Department of Energy kasi po ito po yung halimbawa po grid tied po yung system nyo sa solar, pwede ka po Mm. magbato ng excess energy sa grid. So negative na po yung, pwede po mag-negative yung bill ninyo, tapos pwede pa po kayo magbenta ng excess. Yun Mm. po yung tinatawag na net metering program. Alam ko po inaayos na po ito ng Department of Energy, mas pinapalakas yung implementasyon. At syempre po yung mga permitting processes, Yan, no? permit. Mm. Oo, kasi po may mga nababalitaan din po kami na tumatagal yung permits sa mga installations. At syempre po, yung mas accessible na financing. Mhm. Ibig sabihin po na mas accessible financing kung meron po mga concessional loans na pwede po Loan. magamit Mhm. yung ating mga consumers. Halimbawa po ngayon yung GSIS, GSIS, yes. Alam ko or may para sa loan mga sila niyan government eh. Oo. employees. Yung mga bangko rin po, meron din po silang mga programs po ngayon. Halimbawa po yung BPI, BDO. Yan po, meron po silang mga programs for small scale solar installations. Mm. Opo, Yan. Sir Mel, So, sabi mo nga kumbaga in the long run natin ito mapapakinabangan kasi kung ngayon talagang mahal, aaray talaga yung ating mga kababayan. Pero kumbaga, gaano naman ito tatagal? Yung kumbaga yung maintenance nitong solar, yung rooftop solar panel natin, yung battery kasi pag nasira yung battery niyan, talagang mahal, 'di ba? Kumbaga, ilang taon ito? Lifetime na ba natin ito mapapakinabangan, Sir Mel? yung mga technology po natin ngayon, yung mga solar panels, tumatagal po siya ng 25 to 30 years. So, kung binabanggit ko po kanina na may ROI ka ng at least 5 years max, isipin nyo na lang po yung the rest of 20 years ay mapapakinabangan nyo na po yung solar panels. Mm. Yung mga batteries po, I think, nasa 10 years po yung duration. So, meron pa rin pong malaking ROI na makukuha kapag patuloy na ginamit yung solar energy. At the same time nga po, ito rin po yung pagkakataon na mas maging reliable and secure yung kuryente na nakukuha po natin. Kasi nga po pag during the peak demands, no, binabanggit Mm. ko po kanina na yung yellow and red alerts, usually po yung peak demands po namin ayon po sa aming data tuwing 10 a.m. to 2 p.m. Ito po yung maraming gumagamit po Oo. ng kasi mga opisina, Aircon, mm. malls, mga Correct, correct. industrial, etc. Nakita po namin sa aming data na yung pag merong solar energy ay nakakatulong po siya doon sa peak demand. Ibig Mhm. sabihin po ay nakakapag-supply po yung talaga po yung solar energy sa mga ganitong oras at mas nagiging reliable yung kuryente ng mga kababayan po natin. How about yung kalidad, sir? Dahil nga nagbo-boom na tong ganitong industriya, no? Syempre, hindi natin maiiwasan na mapapasok ito ng mga parang substandard. So, paano matitiyak ng ating mga kababayan na nagbabalak, ano, na magpa-install ng solar panel sa kanilang mga tahanan talagang dekalidad yung kanilang mabibili? Yes po ma'am. Marami rin po kasing nagiging fly-by-night na mga Mhm. solar installers. Kaya po hinihikayat po natin ng ating mga kababayan na tignan po sa listahan ng Department of Energy, nasa website po nila, yung mga accredited solar installers and developers. Kasi sila po yung merong mga incentives din kung tawagin na Mm. nakukuha sa um,
sa Department of Energy. Halimbawa po yung income tax holiday, yung mga importation duties, nababawasan po yung cost nun kasi nga po accredited po sila ng ating government. Mhm, So, mhm. mas maganda po na hindi lang basta-basta po tayong tumitingin ng mga kung sino-sino pong installers, pero doon po tayo sa accredited para po masiguro din po natin yung kalidad ng mga materyales. At the same time, yung seguridad din po. Kasi Right. po may mga iba pa po silang halimbawa po pag magpapakabit po ng rooftop solar ay i-inspect din po nila yung quality ng bubong, Mm. wirings, ano yung estimation ng yung monthly consumption nyo po sa electricity kasi hindi naman po pare-pareho yung kinakailangan Oo. ng mga consumers. Base rin po yun sa pangangailangan po nila. Nabanggit mo yan, sir, no? Kasi dati may parang statement ang Meralco. Baka daw pag hindi doon sa mga accredited, baka daw mapamula ng sunog. May mga ganun ba tayong insidente na naitatala, Sir Mel? So far po wala po kung alam tungkol po doon sa ganyang insidente. Kaya nga po hinihikayat po natin yung ating mga kababayan na pumunta po doon sa mga accredited na solar installers para po mas magkaroon ng briefing kasi po case to case basis din po yung installation eh. Mm-mm. Hindi naman po siya in general. So para po magkaroon ng tamang briefing, makita rin po yung warranty kasi po may warranty pong binibigay ang mga solar installers. Mm-mm. Mahalaga rin po yung warranty for example sa pagme-maintain ng mga solar panels. At the same time ay pwede rin po kasing makakaroon ng mga discounts if ever kasi may mga packages pong binibigay yung mga solar installers na accredited po. Pero hindi sa lahat applicable yan. Like for example, doon sa mga nakatira sa condo, 'di ba? Hindi naman pwede. Ayan po, isa po yan sa mga tinitignan po ng Institute for Climate and Sustainable Cities kung paano po magkakaroon ng tamang model yung yung mga nakatira sa condo units. At the same time din po, tinitignan din po yung mga villages, yung mga subdivision through homeowners association kung paano po ipapalakad yung through HOA yung rooftop solar dun sa mga subdivisions. Mhm. Siguro Sir Mel, panghuli na lamang po, panawagan para po sa ating mga tagapakinig, ano, hinggil po sa inyong advokasya. Sige po, yung araw po kasi ay laging nandiyan at nagbibigay ng libre po sa atin. Natural po itong sumisikat sa atin. Ito nga po yung renewable energy sources at abundant po ang Pilipinas sa RE o tinatawag na renewable. At nakita po namin na yung isa sa mga low-hanging fruit kung tawagin ay yung rooftop solar na hindi lang siya basta luxury technology pero kailangan po itong gawin para mas maging affordable, accessible, at reliable yung kuryente ng mga bawat Pilipino. Kaya po ini-invite po namin kayo na samahan kami sa ganitong panawagan at pumirma po dun sa petisyon para sa mas accessible na solar energy para sa lahat. Pumunta lang po kayo doon sa letsgorenewables.ph/sayang ng araw. Ulitin ko po, letsgorenewable.ph/sayang araw. Dito sa petition na ito, kung mas marami pong nananawagan para sa mas affordable and accessible na rooftop solar, makikita po natin dito sa petition na ito at ito po yung isa sa mga gagamitin po namin sa mga susunod na hakbang ng kampanya para po dun sa mga policies na nakikita po namin na pwedeng i-ask sa mga government officials po natin para maging abot kaya ng mga Pilipino ang rooftop solar. Tama. Okay, with that, Sir Mel, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Ang say ng taong bayan.